Alright, mga absat, nandito si Vodcaster 3 hours ago. 88% ng mga Pilipino, mga absat, 88 gustong harapin ni Sara ang Senate trial survey. Lumiliit na ang numero ng mga DDS. Iba ang nangyari. Diyos ko po. Sige nga. Infantry joins large-scale battles in the free online. Again, sa mga bago pasok, shoutout po sa lahat. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Buenos dias, damas y caballeros. Earlier, we blogged about the possibility that pabaksak talaga yung popularity survey ni Sara Duterte. In fact, sinabi natin, even before VP Leni Robredo said hindi na siya tatakbo sa pagka-presidente, humahabol na si Leni kay VP Sara. In fact, single digit na lang ang difference nila. Before, ang survey rating ni Sara mga 40-45, si Leni mga 12-15. Ngayon, mga 30 plus si Sara, 20 plus si Leni. So, kumbaga, this is by analysis dito, hindi yung, well, tumataas si Leni as an alternative, pero bumabaksak rin talaga ang survey ni Sara. Not only because of Leni, but also because, as we predicted earlier, natatamaan na talaga siya ng parang tinatawag natin trial by publicity. Technically, legally, syempre, it's just a prelim lang guys Feeling ko ito yung binabanggit ni attorney, no? Pero so far, mga absat dito, no? Pre-election vote preference for 2028 presidential election. Nakita ko to kay Richard Haydarian. Actually, it's 46% si Sara. Tapos 35% si Leni Robredo, mga absat. So, yan. Okta Research to. It is 10 hours ago. So far. Mamaya, ipapasilip ko sa inyo to. Sige, pasok mo na, Sir Bad. Preliminary hearing. Pero, sa mind ng publiko, di ba, this is, we are in the middle of a perception war. This is a war of perception. Sa mata ng publiko, marami nang nakukumbinsi na talagang totoo yung mga accusation laban sa kanya at totoong nagnakaw siya. In fact, noon, sa mga surveys, lumalabas 60% lang ng mga Pilipino ang gusto magkaroon ng impeachment. Pero ngayon, tumaas na ito sa 88%. Biro nyo, 88%, almost 90 na percent. So, sa survey na ginawa ng isang survey firm na lumalabas na 88% of Filipinos want Sara Duterte to face impeachment trial. So ito na, this is it. Kumbaga, kwan na rin ito, indikasyon na rin ito na mas maraming Pilipino, according dito sa survey ng Tangere Survey Company, na mas marami na talagang Pilipino, from 60 to 88% ang nakikita na possibly guilty siya sa mga katiwalian at sa hindi lang sa kanyang confidential funds, ngayon pati yung 6.7 billion anomaly niya. And this 6.7 billion ill-gotten wealth or tagong yaman. Mind you, this survey ng Tangere ay ginawa before lumabas yung very explosive testimony ni Madriaga, yung ruling ng COA na pinapabalik sa kanyang pera na ninakaw niya, at yung paglabas ng AMLAC report sa 6.7 billion na hidden wealth or ill-gotten wealth ni Sara Duterte. According dito sa survey, 70% yung mga nag-survey gusto mag-testify talaga si Sara sa allegations na ito. Kumbaga dapat sisipot siya sa House o sa Senate.
for trial. At 51% gusto magpresenta siya ng evidence, especially bank records, to clarify the financial issues. At marami, sana i-share nyo itong vlog para guided accordingly ang Supreme Court dito. Marami na gusto matuloy talaga yung impeachment process. At marami rin sinasabi, about 50%, kung matuloy itong trial, ay marami babalik ang kumpiyansa sa gobyerno, about 52%. Sinabi na ngayon, halos wala na silang tiwala sa gobyerno. Pero kung matuloy itong proseso ng impeachment, babalik ang kumpiyansa nila sa gobyerno. So, labas muna tayo. Medyo mahina lang boses natin kasi tulog pa anak natin. Maaga. Good morning, Peter Bada. Okay. So, yan. So, yan ang problema ngayon ni Vice President Sara Duterte. And we in several vlogs, Parehas kami na ginagamit ng camera. predicted that this will happen. Kasi, kung nakikita nyo ang pattern ngayon sa clarificatory hearing, mas nagsasalita na ang mga dokumento. Hindi na lang ito tulad ni Madriaga na tao-tao lang. Ito ngayon, the evidence is speaking. The evidence is talking. So, nakikita ng tao na these are cold, independent figures. Kasi wala rin naman rason gagawa ng mag-invento ng figures, mag-invento ng reports ang COA nung sinabi nila na out of the 125 million, 73 million ay pagnanakaw at yung out of the 612 million confidential funds, 375 ay pagnanakaw. So they have no reason to do that. In fact, sa previous vlogs natin, sinabi natin na ngayon lang nga nagkaroon ng lakas ng loob ang COA to really tell the truth. 2022, 2023 pa nagganap ang itong klaseng kriminalidad, pero ngayon lang sila ginawang final ang desisyon na ito. Kumbaga noon pa, nakita na nila na may katiwalian talaga dito, pero ngayon lang na pinatawag sila sa clarificatory hearing sa House. Ngayon lang nagsabi na sila ginawa na nilang final yung decision nila. So ganun yung AMLAC for 10 years. Tinago ng AMLAC ang katotohanan for 10 years. 10 years. From 2016, wala ni isa lang man sa AMLAC naglabas ng mga report, kinumpirma yung sinabi ni Kakaibago! New Stir-Fried Lucky Me Jumbo! Again, sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ni former Senator Antonio Trillanes, at hindi rin sila sumipot sa hearing ng Quadcom, ng Good Government Committee, ng Kongreso, kasi hindi pa naman panahon, kasi pwede lang talaga nila ilabas yung mga data during an impeachment hearing. So yun na nga, thanks to the ruling of the Supreme Court, ando na nga, naganap na nga yung impeachment hearing. At dahil dito, yan, tuloy-tuloy na ito ang pagbagsak ng survey rating ni Vice President Sara Duterte. It will be downhill from here on. Pabagsak ng dumadaos-dos na. Pabagsak na to. Daos-dos talaga. And that's why, as we reported earlier, alam na na rin ito, na-anticipate na rin ito ng mga followers niya.
ng mga political machinery. Kaya ngayon, panic mode sila, rushing to build the image of Pulong Duterte. Pero syempre, as we vlog earlier, no chance si Pulong madala yung machinery kasi easy-go-lucky lang man yan at wala pa yung gaanong accomplishment except yung 51 billion. sumurrender, umatras at nagtago sa challenge ni General Nicolas Torres sa suntukan. Si Baste. So yun lang. At saka yung mga love life niya, yun lang siya sumikat, si Ellen Adarna. Baste Duterte. Siyempre ngayon nag-iingay-ingay pero wala yan. Empty kwan yan eh. Si Duterte at least marami na siyang nagawa before he ran for president. Yun lang nga, medyo criminal in nature yung kaya nakilala siya bilang the Punisher. Pero pinaganda rin niya yung ekonomiya ng Davao. So at siyempre former prosecutor, former and a lawyer, o kahit pa paano, nakakuan yun, may puntos yun sa mga botante. Pero si Pulong wala eh. Kwan lang talaga, playboy na easy-go-lucky. So ni Senator hindi yan mananalo, let alone presidential position. So yun, this is the big problem ng mga Dutertes. 88%. Mas lalo na yan, aakyat pa yan after the revelation of the 6.7 billion ill-gotten wealth, nakaw na yaman ng mga Duterte, specifically sila Sara and her husband si Man Scarpio. So this is downhill from now on, from this point on, and Sara is slowly losing the grip on her presidential ambition. Kaya no wonder she's looking for she's looking for a way out or exit out sa ibang bansa. No wonder she's seriously looking for a place to seek asylum because her whole world is crumbling. Alright. So, nandito na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Good morning to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Talibang klase. Si Sir Bad, no? Pinakita pa talaga yung bahay niya kasi siya nakatira. Ito yung binabagit ni Sir Bad kanina, mga absat. 88% mga absat, no? 88% ng mga Pinoy pabor na humarap sa impeachment trial si VP Sara. According to Tangere survey. So, yan po yung konabsat, no? So, isinigawa ang nakaraang April 22, no, last week lang, hanggang April 23. So, 2 days, naniniwala ang mayorya na ang pagharap ng trial sa tamang pagkakataon para sa Vice President Sam na masagot ang mga issue na maipagtanggol ang kanyang sarili mula sa mga ibinatong paratang. Which is talaga naman dapat harapin niya. Diba? Ganoon naman talaga mga kakabsat. So, yun naman lang problema. Tapos ito ba isa ba, no? Ito nakita ko lang to kanina lang to. Kay attorney kay Professor Richard Heyderian, no? Pre-election voters preference for 2028 presidential election March 2026, head-to-head VP Sara. Kung ang election ngayon ay Mayo 2028 ay isasagawa ngayon, sino ang iboboto mo para sa pagka-presidente? So, 46% so far mabsat dito. Kay Sara Duterte at 35% kay Len. So medyo lumalapit na. Pero pag titingnan mo yung areas, ito to, pakita natin. Pagdating sa areas, NCR, lamang si Leni Robredo, 52. Sara Duterte, 32. Undecided, 20. Ako, malaki tong undecided. Pagdating sa balance, Luzon, outside Luzon, mabsat, grabe, ang laki din, ang gap, 25% lang si Sara. 47% itong si Leni Robredo outside Metro Manila. Pero pagdating dito sa mga undecided, mas malaki din, 25%. Visayas,
Si Sara, 53%. Lenny, 34%. Undecided, 13%. At syempre sa Mindanao, 8839. So, let's see. Kailan nangyari to? Kailan nangyari? Saan yung date nun? Anong date ito? Kailan ginanap to? Fieldwork date. Ito, March 19 to 25. March 19 to 25. So parang 6 days to na survey ng Okta Research. Hindi pa lumalabas mga absat yung latest lalo na yung lumabas yung mga AMLAC tsaka nako po. Tingnan natin ang susunod na kabanata dito. Mag-iiba ihip ng hangin. Kaya kaso nga lang nag-declare na si Madam Lenny, no? 35%, Diyos ko Lord Rudy. Napakaaga naman pero wala tayong magagawa. Decision niya ni Madam Lenny mabasat. So pero ngayon problemado si Luz. Di ba talagang tumakbo pa talaga sa Supreme Court, no? Para pigilan, kasuhan, alak ng kamote talaga. Bakit? Ano yun? Guilty? Bakit? Nagulantang ba? O talagang yun ang katotohanan? Di ba? Diyos ko Lord. Siya, mag-isang topic pa tayo before we go. Maabsat kasi time is 10:51. Last topic tayo. Countdown muna tayo. Maraming salamat again, Sir Bad.